Okay, record. Ayan. So, hi Recording guys! in progress Ayan, na. nagre-record na. So, habang nandito kami ngayon sa Grab, nasa Thailand kami ngayon guys. Ipapasa ko muna dito sa aking mga napakagaling na coaches, kay Coach John Luna at kay Coach Gilbert. So, quick intro lang, si Coach John ay isang professional coach yan sa FinMap. For your information, 65,000 po ang course to enroll doon. Tapos tayo, nakakakinig tayo sa kanyang turo dahil member tayo ng economy ng team natin. So, kahit kaya makinig kayo sa kanya mabuti ha. And then, ito naman si Coach Gilbert, ano din yan, kasabayan ko sa Forex 2020. So, 4 years naman siya sa Forex. So, i-share din niya sa atin yung kanyang kaalaman sa Forex and sa affiliate marketing din. So, ayan, kasama ko ngayon sila, yung mga coaches dito sa economy, sila Miss Lady, Coach Gio, and sila Coach Cherry and JM. Share ko lang din kanina, grabe si Coach John, Coach Gio, kumita lang siya ng $3,000 tonight. Tonight lang yun, grabe. Nag-lot size 1 siya. So, wala lang, nakaka-inspire. So, ayun. Hindi ko yung matatagalin kasi baka maingay. Yun. Back to you, Coach John. Yes, good evening. Wait lang, kasi hindi pa ako makapag-share screen eh. Hindi pa rin, Coach. Teka, wait lang Siguro doon sa ano, Coach, yung sa picture ko mismo. Naka-multiple na ako, Coach. Sa'yo mismo, hindi mo ma-share yung video mo? Or Coach, picture mo? yung PowerPoint. Hindi lumalabas yung share screen. Guys, ito nga pala yung sa E-30. Pwede nyo ito ma-access sa economy, forex, hanapin yung US30. Ayan, makakasabay kayo sa live trading sessions. Pag sinabi niya mag-buy, so magbo-buy ka. Pag sinabing sell, mag-sell ka. So live yan. Yan yung binayaran natin guys. Kaya i-utilize natin yan. So sayang, after Ilan, nito, Coach Jan? Patay. Sorry, Coach Janice. hindi, sige yun. After nito, yan, explore nyo lang yung economy. Ako ngayon ko lang nalaman tong US30 ang napupunta ako kasi yung trade ideas. So ito guys, ulit doon sa one pa ng US30, ito siya. Dito siya sa tawag nito forex, tapos pinutin niyo yung E-. And then, ang default niya, nasa English siya. So, pupunta ka sa US30. Tapos yan, i-click nyo lang po yung link. And then, pag click mo yung link yan, mapupunta ka na sa Telegram. Tapos, pipindutin nyo lang yung link. So, ayun, balik ko kay Coach John ulit. So, actually, magandang i-trade yung si US30 eh. Kung nagagandahan kayo kay gold kasi malaki ang profit, ganun din si US30. Tapos si US30, trade nyo ng US time. Kung gusto nyo ng hapon, ang kapartner niya sa hapon yung GER40. So Germany 40 index. So Europe Medyo time malakas naman lang kumain ng margin kaya make sure na sakto yung fund. Malakas siya pag mananalo kayo, pero pag talo, ang lakas din. Okay na po yung share screen. Hindi pa eh, hindi ko ma-share eh. Wow. Bakit? Yung multiples, 89199 buffet. ako naman, coach. Pindutin mo lang yung share button. Hindi siya lumalabas eh. Huh? Ayun, sige. Okay na, Coach. Coach, okay na. Okay na, Coach Jan? Okay na, Coach. Wait lang po
Sabihin ko lang. If it's not approved yet, do we check and get back to you on this? Mainly start from today, unless we have a reversal of after going into the support here and then reversing up. This candle is interesting because this candle, if it closes green up, then the next one, if it opens, Kamusta, Coach? continue up. Yan. Okay na. Ayan. And the potential bullish can resume up. So just wait after this candle. If it's closed red, I will wait another Yeah. 1 minute. Wait lang ah. So, what are 796 is up. It's up. What do you think? The green is for the up. Is it the buy or the sell? Ayan, Green yung boses niya. up. Sorry, sorry guys, technical error. Dami ko kasing window na nakabukas. If you're just gold Zoom user, Baka may mga questions kayo dyan, i-chat nyo lang. full name. Okay, there is a simple rule on the slide. Is to Habang nagpe-prepare si Coach Jad, baka may tanong kayo sa amin. Sagutin natin. 1 minute left. This is interesting. This Yan, candle sabi niya, 1 minute left. So, ready na, be ready. Kaya naka-ready na yung daliri sa mouse. has we have a potential Ayan, okay na. Ayun. Thank you, Coach. Ayan. So, simulan natin sa what is Forex. So, actually, pilitin ko rin itong i-summarize kasi sa amin, 3 months pinag-aaralan. So, pag-aaralan lang natin ng napakabilis. 3 months yung nag-aaralan. So, matagal to tayo. Gagawin natin ng 1 hour. So, what is Forex? So, yung Forex, this is a simultaneous exchange of one country's currency to another. So, palagi yan merong ka-pair. So, kahit na halimbawa, yung karamihang tinitrade natin ngayon is gold, meron pa rin siyang ka-partner. So, ang ka-partner ni gold is si US dollars. Kaya ang pag tinitrade natin siya, makita natin doon sa mga trading symbol, yan, sa mga nakapag-try ng mag-demo, is XAU USD. So sa atin, nung time na wala pa tayong idea about Forex, so alam natin yung Forex, dito sa atin, nakikita lang natin sa bangko, o kaya sa money exchange, pagka meron tayong mga relatives na OFW, tapos nagpapadala sa atin ng pera, so nakita natin, nagpapapalit tayo. Kaya before, meron tayong idea ng exchange rate. Yan. So yung father ko kasi noon, seaman, so sanay kami na magpapalit ng dollars. So nakita namin before from almost $40, tapos umakyat siya 50. So ngayon nasa $57 na. And Forex, this is the world's largest financial market. Actually, more than 6 trillion US dollars ito. Kaya masabi natin na wala dito talagang makakapag-control ng market na ito. Unlike sa stock market, kasi in the stock market, so pili ka lang doon anong stocks yung bibilhin mo. And although bawal, pero mas madali siyang makontrol. Yan. So, yun lang yung si Forex. Then, ano yung mga advantages and disadvantages ng Forex? So, ito, isa-isahin natin para mabilis tayo. So, liquidity. So, it is the world's largest and most liquid financial market. So, sabi natin kanina, $7 trillion ang market nito. And in terms of liquidity, yan, so, hindi ito kagaya ng ibang investment natin, like property. So, maganda yung property, mag-invest ka ngayon, after 5-10 years, ibenta mo, malaking profit. Kaya lang, minsan, pag gusto mo na siyang gawing pera, gawing cash, hindi mo kaagad maliquidate. And halimbawa, nung time ng pandemic, so maraming may property, pero nagbenta sila at a lower price na. Yan. So, sa Forex, kung gusto mo ng pera, instantly, mag-trade ka ngayon, tapos mamaya, pwede mo na siyang i-withdraw,
then within few minutes, minsan oras, dumarating yan dun sa mismong account mo. Yan. So ganyan ka-liquid si Forex. Unlike sa stock market natin dito, kung kayo ay nakapag-try din ng stocks natin dito, so minsan mag-place ka ng sell order, so hintayin mo pa kung merong may gusto doon sa iyong sell order, doon sa price na gusto mo. Tapos pagka may taker doon, yan, so doon ka palang pwede mag-withdraw, and kadalasan, hindi yan kagaya ng Forex na instantly dumarating din ang inyong withdrawal. Yan, so yan yung isa sa kagandahan dito sa Forex. Then 24 hours trading ability. So ito yung local time na natin, Philippine time. So from Monday, open na siya ng 5 a.m. Then tuloy-tuloy na yan hanggang Saturday magko-close siya ng 5 a.m. Yan. So ang kagandahan dito, anytime na gusto mong mag-trade, pwede. So halimbawa, nagwo-work ka ng umaga, so mag-trade ka ng gabi. Itong 8 to 12, yan. So actually ito yung pinakamagandang trading session kasi overlapping to ng European market and ng US market. Kaya kahit busy ka maghapon, try mo lang umupo sa iyong sa harap ng computer mo between 8 to 12, kahit na 2 hours lang, 8 to 10, okay na yon sa atin. Then overlapping time, so ibig sabihin yan, hindi naman porket na bawa, ang gusto mong i-trade is US 30 or si gold, yan, pair ni US, hindi mo na siya pwede ma-trade sa umaga. So actually, dito sa umaga, pwede mo rin siyang i-trade. So minsan, tinitrade ko rin si gold. Dito pa lang, 8 to 9. Yan. Tinitrade ko na yan. Malakas din ang galaw niya dyan. Although mas malaking spread, pero mababawi yun sa lakas naman ng galaw niya. So kadalasan, 8 to 12, iba yung galaw niya. Pag after lunch dito, iba na naman yung galaw. Then pagdating dito, iba na naman yung galaw. Kaya nga, one advice siguro sa mga beginners, kung wala naman kayo ganun kalaking capital, liitan nyo lang yung lot size nyo. Although ito sa akin lang, sa beginners, huwag nyo pang gagawin. Tapos pagka halimbawa, nakasell dito, London market, hintayin mo baka New York, balik na rin niya yan. So minsan ganun yung nangyayari. And magagawa mo lang hintayin yun, syempre, kung sabi ko nga, malit lang yung inyong lot size. Or otherwise, kung malaki naman ang inyong capital. Pero tayo, ang goal natin dito palagi is to manage the risk. Yan, yung risk management. So kung sa tingin mo medyo mahaba pa yung hihintayin mo, na aasa ka na babalik na rin sa New York Times, so i-cut loss mo, tapos balik ka na lang mamaya, doon mo bawiin sa New York Times. So yan yung kagandahan nitong overlapping time na to. So Forex has a 3-session system. So yan yung binanggit natin kanina. So Asian session, 5 a.m., close at 5 p.m. Pero kahit na gabi na, pwede mo pa rin i-trade kahit na yung pair na AUD NZ. Yan. So walang time limit yan. Ito mas maganda kung ano yung market nila, doon mo siya i-trade. And so, halimbawa, sa European session, kung magti-trade ka ng euro, so hintayin mo dito. So, mas maganda yan. Pero again, 24 hours yan. So, anytime, basta may opportunity. Then, ito yung kagandahan ng Forex ngayon. Trading on margin or leverage. Unlike before, actually matagal na itong Forex dito. Year 2000, nakapasok na ako sa Forex business. Yan. Pero ang Forex noon, hindi kagaya ngayon na kanya-kanyang trade. Meron talagang mga trader dito noon, merong mga dealer. Yan ang office namin sa Makati. And then, ang work namin, sa simula, parang account manager, parang salesman. Yan, maghahanap ka ng investor. Tapos, ang minimum investment talaga noon, 1 million. Kung wala kang 1 million pesos, hindi ka pwedeng mag-trade ng Forex. Yan. Then, yung 1 million na yon, saglit lang yon. So maya-maya, tawag na naman kami doon sa kliyente na kailangan nyo na po magdagdag. Yan, kasi masusunog ang inyong account pag hindi kayo magdadagdag. So noon yon. Pero ngayon, because of the margin and the leverage, so kahit sino, pwede nang mag-trade. Yan, so medyo mas malalim yon in discussion about leverage. Pero in simple terms, parang yan ay pautang sa atin ng broker para tayo ay makapag-trade. So that is the ability of a trader to trade with more money than what he has in the account. Kaya ngayon, kanina, sabi doon sa seminar, nauna sa atin, so 1,000 pesos, pwede ka na makapagsimulang mag-trade. Yan. So kung gusto mo lang ma-feel talaga yung trading session, kahit 1,000 or $20, pwede na yan. Kaya lang,
Siyempre, kung 1,000 lang yan, so wag mong asahan, nakikita ka ng malaki. So parang ma-feel mo lang yan sa simula. Then, unti-unti, so dagdagan mo yung capital mo or palaguin mo ang iyong capital. So we can lose money equally as fast as we make it. So take a disciplined approach to our trading. Yan. So ito yung gumagamit. Halimbawa ako, ginagamit ko sa leverage. 1:1,000. Yan. So mabilis yun kung pabor sa'yo ang market. Pero kung ikaw ay natatalo, mabilis din mauubos ang iyong margin. Yan. Kaya sa simula, ang advice talaga pagka mag-trade kayo, mga beginners, try nyo 1:100, 1:200 para lang ma-feel ninyo na yung tinitrade talaga ninyo is yung actual balance ninyo, yung actual money. Okay. So, ang mga broker, kadalasan, wala yung mga commission. Although yung ibang broker merong commission, pero very minimal yan. So, most forex brokers do not charge commission, but rather, they make money on the dealing spread. So yung spread, yan yung price between bid and the ask or the buy and sell. Yung bid, price at which the buyer is willing to pay, and the ask, price at which the seller is willing to sell. Yan. So dito sa ating ginagamit ngayon, yung Light Finance, yan, mas mababa actually ang kanyang spread compared doon sa other broker. Yan. So, yan yung isa sa mga advantage nito ng broker na Light Finance. Then, New Electronic Communication Networks or ECN. So, marami nagtitrade, hindi na to alam. Yan. So, actually, hindi na rin naman dapat natin itong malaman. So, tayo ngayon, as a trader, ito meron tayong mga hawak na cellphone. Then, yung mga broker, yan yung ating mga middleman. Yan lang yung trabaho nila, middleman. Then, ang liquidity provider pa rin is ang bangko. Then, constant trading action or opportunities. Chances are that at any given time, there is a rate movement in at least one of the major currency pairs. So, we can short sell without any restrictions. Ibig sabihin yan, kagaya ng example ko kanina sa stock market, minsan mag-place ka ng buy o ng sell order, minsan, lalo na pagka hindi maganda ang market condition, wala agad bibili. Yan. Pero ito, anytime, pwede kang mag-sell. Yan. So kahit na hindi ka nag-buy, unang order mo, sell, pwede ka agad yan. Then constant trading action and opportunities. So ito, minsan may mga signal provider tayo. Tapos ang nakalagay doon sa signal M5. So pagka M5 yon, pagtingin mo, kanina pa siya, 6 minutes ago. So check mo muna kung pwede pang habulin. Kung hindi, wag mo nang pilitin. Yan. Kahit na may kakilala ka o sa amin, nagbibigay ng trading signal, okay, buy tayo. Pag medyo late mo nang nakita, wag mong habulin. And kahit na nag-plot ka ng, bawa ikaw mismo nakatingin sa chart, tapos nakita mo umaakyat ng mabilis yung chart, gusto mo sanang mag-buy, pero wag ka nang mag-buy. Kasi dun sa mga ma-experience, madalas nangyayari, nakikita nyo umaakyat yung chart, tapos pag-place mo ng buy, doon pa siya mismo bababa. Ayan. So wag nating habulin yung mga ganyang opportunity kasi ang market hindi yan nauubusan ng opportunity. Sabi nga natin 24 hours yan. So, within 24 hours sigurado, meron ka diyang makikitang entry. And so, mamaya discuss natin ano-ano ba yung mga klase ng trader. Yan. Kasi minsan, day trader ka or position, wala kang makita. Then, try mo mag-scalp. Sigurado meron yun. Yan. So, ito yung mga disadvantage. So, no central exchange. Unlike sa stock market, so meron siyang Philippine Stock Exchange, meron kang mapupuntahan. Yan. So dito, actually, yun ngang mga brokers dito, hindi pa sila fully regulated dito sa Philippines kasi hindi pa naman tumatanggap ang SEC natin. Yan. Kaya yung mga brokers, tignan nyo kung sila ay regulated or registered sa ibang country na doon sila tanggap na meron mga regulations. At pagka meron sila niyan, ibig sabihin yung mga country na yan, yung sa Australia, sa UK, and sa Europe, other parts of Europe, so okay na yan kasi doon talaga accepted ang forex trading. So dito, parang nagsisimula pa lang ito na tanggapin dito. Then, 2 economies to every trade. So it can be an advantage and also a disadvantage. Disadvantage lang yan kung ikaw ay magfu-fundamentals. Yan. Kasi dalawang economy ang iyong babantayan. Halimbawa, ang palagi mong tinitrade is Euro-USD. Yan. So talagang disadvantage sa yan. Kasi ang euro,
hindi lang siya isang bansa. So kung pipiliin mo yung mga high impact news, yan yung mga news about certain part of Europe. So isama mo dyan yung Germany, yan yung mga malalakas. Tapos babantayan mo isa-isa yon. Pagka magre-release din sila ng kanilang GDP, ng unemployment rate, so may epekto pa rin yon sa iti-trade mong Euro-USD. And minsan, kahit nga hindi Euro-USD, kahit GBP-USD, may epekto yan. Kasi ang Euro-USD and GBP-USD, minsan halos parehas lang ng galaw yan. So what is traded in the Forex? Yan. So ito nga, yung sabi natin kanina, lagi pair yan. So nasanay tayo noon, ang nakikita natin is USD, Philippine Peso. Yan. So ito, sa example natin, Euro-USD. Then other pairs, pwede yan. Then meron din tayong mga commodities such as gold and then oil. Yan. So yung oil ngayon, kung babantayan lang ninyo, maganda rin siyang i-trade. Pero noon, nung year 2000, nakapag-trade kami ng oil. Yan yung napakasarap i-trade ng oil. Yung pag-declare ng lockdown ng buong mundo. So from $100 yung price ng oil, tuloy-tuloy yan bumababa hanggang $4. Tapos nagte-technical analysis kami noon. Ang support trend na niya nasa negative na. Eh ang price nito hindi to bababa ng negative. So hanggang zero lang yan. And 'di ba, alam natin that when everything's down, there's no way but up. Yan. So from $4, tuloy-tuloy yun. Buy ka na lang ng buy. Hanggang ngayon, bumalik na siya sa range niya between $80 to $100. Yan. So abang lang na mga ganyang opportunities, yung mga war, yan. So maganda yan. So these are the currencies that are traded. Yan. So ito yung mga major currencies. US dollars, Euro, JPY, GBP, CHF, CAD, AUD, and Z. Yan. So ito yung mga market jargons. Pagka halimbawa, nagbasa kayo ng mga websites such as fxstreet.com, investing.com, or nanood kayo ng Bloomberg TV. Yan. Maririnig ninyo box. Yan. So tutukoy doon, US dollars. Then fiber, yan, Euro. Yan, wala siyang nickname. Cable, pounds, Swissy, si Loonie, Canadian dollar, Aussie, Australia, and Kiwi, New Zealand dollars. Yan. So, konting dagdag kaalaman sa atin. Then, most commonly traded currency pairs. Yan yung Euro, US dollars, USD JPY, USD CHF, GBP USD. Kasi ito, kasama to dun sa ating mga tinatawag na major pairs. So, how to read a Forex market quote? Yan. So, meron tayo ditong base currency. Palagi yan, yung nasa kaliwa. Then, quote currency, siya yung nasa kanan. So, Forex markets, they are always quoted in pairs. Hindi yan pwedeng isa lang. Kasi, ano to Forex exchange. So, ipapalit. Kailangan merong kapalit. So, the price for a pair is how much of the quote currency it costs to buy 1 unit of the base currency. Yan. Na kung bibili ka daw nito, itong base currency, ito yung price niyan, 1.32. So when you trade Forex, you're always buying one currency while selling one another. So palagi yan. So halimbawa, ang position mo is buy GBP. So since pair yan, ang gagawin mo dyan, buy GBP, sell USD. Yan. So kung sell ka naman, sell GBP, buy USD. Kaya halimbawa, nag-analyze ka ng market. Tapos analysis mo, good ang US dollars. Yan. So ang entry mo doon is buy US dollars. Tapos hahanapan mo na lang kung aling pair ang sa tingin mo mas malaki yung profitability, yung risk-reward ratio na tinatawag natin. So mamaya discuss natin in details pa yung risk-reward. So nakita mo ito, pwede ito, buy USD. So ang gagawin mong position, hindi ka buy. Dito ka, sell. Sell GBP USD. Yan. So mamaya, ma-explain natin yan na pag nandun na tayo sa chart. Then, PIP, the percentage in point. This is the smallest unit of change in which a currency pair can move. So dito rin natin makikita kung magkano yung profit natin. Yan. And yung mga matagal na traders, pag nag-usap yan, hindi na pera kasi minsan ang lalaki ng pera niyan eh. So, sasabihin lang ilang pips ang kinita mo. Yan. Sabihin yan, 100 pips lang ako o 1,000 pips ako. Yan. So, pip, this is a single pip equals the smallest change in the 4th decimal place. Yan. So, ito ang binibilang dyan. So, sa Euro USD, kunyari, 1
1.1498, tapos umakyat siya ng 1.1499, yan, kumita ka ng 1 pip. Yan, ito yung tinatawag na ones. Tapos ito yung tens. So halimbawa, ito ay naging 1.508. Yan. So kumita ka ng 10 pips. Then ito, pag ito ay naging 1.1598, kumita ka ng 100 pips. Ito, huwag kayong malito dyan, hindi yan kabilang. Yan. So ang tawag nga dyan is pipet. Yan. Maliit na pips. Yan. Para maliit na ibon sa atin, pipet. Yun talaga yung tawag dyan. So ito yung pagkakaayos ng currencies. And para hindi kayo malito, so maganda, memorize din nyo to. Para kanina napag-aralan natin yung quote, yung base. So ito yon. So ito lang naman ay 8. Yan. So number 1, Euro, GBP, AUD, NZ, USD, CAD, CHF, and JPY. So ganito na mismo ang pagkakaayos niyan. So halimbawa ititrade nyo Euro USD, yan, GBP USD, AUD USD, NZ USD, tapos USD CAD, USD CHF, USD JPY. Hindi yan pwedeng magpalit-palit. Hindi yan pwedeng maging JPY USD, hindi yan pwedeng maging USD Euro. So ayon yan sa pagkakasunod-sunod, inayos na yan ng ISO para hindi na malito ang mga traders. Wala nang magbabalik-baliktad pa. Yan. So tapos kasunod pa niyan, yung marami pang listahan, kaya kadalasan dyan, lamang na si USD, kagaya sa atin, USD Philippine Peso. Yan. So ang mas matas lang sa USD, eto lang 4 na Commonwealth countries. Yan. Diba? So nag-ayos ang ISO pabor sa kanila. Yan. Tinaas pa itong parang kaalyado nila Queen, AUD, NZ, bago si USD. Tapos dito, discriminated pa si Asian, siya pa yung nasa pinaka baba. Yan. Tapos, pag inalis nyo si USD, yung kanina kasama si USD, yun yung mga major pairs. Alisin nyo si USD, ganun pa rin ang ayos niyan. Euro GBP, GBP CAD, AUD JPY, hindi yan pwedeng magbalik-baliktad. Pag wala si USD, yun naman yung tinatawag natin na minor pairs or cross pairs. And kapag naman yung wala dito sa listahan na to, kahit may USD, isama nyo siya. So yun naman yung tinatawag natin na exotic pairs. Yan. So yung USD Philippine Peso, kasama siya sa exotic pairs. Yung USD South African Rand, kasama yan sa exotic pairs. So basta wala dito, exotic yan. Kasi bihira ang nagtitrade nun. And nakikita ko, yung kay Manara Trading Signal or Manara, yung AI scanner natin kay Manara, nagbabato siya ng mga currency pairs. Yan. So, pwede ninyong i-edit yon, tapos alisin ninyo yon kung ayaw ninyo kasi mabagal naman siyang gumalaw and isa pa, malaki ang spread ng exotic pairs. Yan. Pero si Manara kasi AI scanner siya, so na-scan niya pag may magandang opportunity. So para hindi na kayo matmaya nagtitrade, hanapin nyo kung nasa na uli siya kasi dagdag kayo ng dagdag doon. Pag panibagong exotic pairs na naman, wag na ninyong isama yung exotic. So pwede yon. Yan. So ito, na-discuss na natin kanina, the base and the code currency and the exotic currency pairs. Yan. Yan. So ito yung mga example lang yan. Then, pupunta tayo sa next slide natin. Yan. Lipat tayo ng next day. Wait lang natin ha. Actually, mas madali ito. Nadi-discuss sa ano eh. Diretso na sa chart. Sige, diretso tayo sa chart. Chart na lang para mabilis.
XM muna tayo ha. Ano lang naman, chart lang. Sabi natin kanina sa trading is merong position mo is buy and sell. So kung sa tingin mo paakyat si market, buy tayo. Kung sa tingin mo pababa, sell tayo. So ang lagi mong titignan para wag kang malito yung nasa unahan. So halimbawa, USD JPY. So ano si USD? Yan. So paakyat ba siya? Yan. Or pababa ba? Yan. So sa chart, pag open niyo nitong inyong MT4 or MT5, yan. So depende yan doon sa inyong magagawa. So ang gagawin niyo mag-open kayo ng account, tapos sa browser na kayo, palagi yung browser ni Light Finance, browser ni XM, doon yung makukuha ang inyong account, doon kayo makakapag-deposit, doon kayo makakapag-withdraw. So, tapos i-download ninyong MT4 or MT5 and doon kayo naman makakapag-trade. So, kagaya nito, nakikita niyo ba ang screen ko? Yan. So, dami kong real account dito. Yan. Ayan. So, pero dito tayo sa demo ngayon. Magpa-practice. Ito yung ating gagawin. So, meron kang isang MT4 account. Yan. Kahit dun sa cellphone natin, MT4 or MT5, pwede yan. Ang ida-download lang ninyo yung generic na MT4. Tapos, kahit na ano ang inyong broker, pwede ninyong i-log in doon. Kahit ilan pa yan. So, kagaya nito, so kahit ilan yan, tapos click mo lang yan, yun ang pwede mong ma-open. Click mo siyang ganyan. Yan, ma-open mo na siya para hindi ka na mayat-maya nag-log in. Yan. So pag open mo ng chart, so ito agad ang iyong makikita. Kung mapapansin nyo, wala ito. Kasi wala pang mga nakalagay dito. So para makita ninyo, magsimula. Control U. So lalabas itong mga ganito. Okay, so tandaan lang ninyo, Control U. Tapos, tignan ninyo si Forex. Hanapin lang ninyo kung ano ang gusto ninyong i-trade dyan. So, halimbawa, gusto ninyo si Euro USD. Siya. Yan. Sa Forex 3. Hanapin nyo lang, tiyagain nyo lang. Kahit yung minsan may mga binabato sa atin na halimbawa, NAS 100, US 30. Yan. So, tiyagain nyo lang. Nandito yan. Makikita nyo yung mga yan. Yan. Euro USD. Then show. Ayan, nandito na siya. GBP USD. Show. Andiyan na yan. Yan. So, okay na yan. Tapos, paano siya mapupunta dito? So, kahit dalhin mo lahat yan dito. USD JPY. Drag nyo lang. Gold. Euro USD. GBP USD. Tapos, para wag kayo malito, kung gusto ninyo na 4 na chart makita ninyo, 4. Ayan. Kung gusto ninyo isa lang, click lang ninyo yung isa dyan. Or i-maximize lang ninyo to. Ayan. So, pagka na-maximize nyo yan, tapos ang gawin ninyo, dito nakikita ninyo yung time frame. So, minsan wala dyan. Dito ninyo muna buksan sa view. Ayan. Tapos nandyan yan. Isa-isa nyo. Yan. Toolbar, status bar, chart bar, para lahat ito makita ninyo. So pagka nag-log in kayo sa inyong account, dapat makikita ninyo tong window na to, tong trade. Kapag wala pa yan, so hindi pa kayo naka-log in. Tapos ito, dapat yan, ganyan ang kulay niya. Tapos nakasulat yan, connection status. Kapag yan ay kulay red, so hindi pa kayo connected. Tapos dito, ayan, yung time frame. So kung wala dyan, dito makita nyo rin ang time frame. Ayan, 1 minute, 5 minutes, kunyari 5 minutes. Tapos, ito yung type of chart. So dati, ang alam lang nating chart, ito yung line chart. So ang pinapakita lang kasi sa line chart is closing price. Parang bihira na rin yung gumagamit ng line chart sa mga traders. Kasi ang mga traders, kadalasan gusto nilang makita yung talagang movement ng price. So ito, kung gusto niyo makita yung trend, so pwede na to para hindi na kayo magguhit. So halimbawa, dito kay gold,
ang trend niya daily is uptrend. Yan. Baba ka ng H4, makita mo, uptrend pa rin yan. Yan. So makita mo na kung ikaw ay magti-trade, dapat ikaw ay nasa buy. Lalo na kung ang iyong position or ang type of trader ka is position, day, swing. Yan. Yan tatlo. So buy ka. Ang pwede lang kumontra dyan yung scalper. Yan. So sabi ko kanina, didiscuss natin yun. Kaya lang nilaktawan ko na yung slides. Yan, para mas mabilis tayo. Ang position trader, so halimbawa, noong, tignan natin sa weekly na lang. Yan. Masyado malayo. So halimbawa, noong May 2022, nagtuturo ako nito sa Finmac, Quezon City. Ang price ni gold is nandito lang sa 1640. Kung ikaw nag-place ng buy order niyan, tapos ang iyong account is swap free, napakalaki na ng kinita mo within 2 years. Tingin ko kung malaki yung capital mo tapos naglagay ka dito, mas malaki pa ang kinita mo compared sa property investment mo. At yan, anytime, pwede mong i-liquidate. Yan. So from 1640, umakyat siya hanggang 2400. So ganun ka ganda ang position trader. So yung position trader, pag nag-place ka, iwanan mo na dyan, hayaan mo ng ilang buwan, ilang taon. So pwede yan hanggang ikaw ay kumikita. Then meron pang isang way na magandang paraan ng pagkita kay position trade. So halimbawa, dito ka naman kay USD JPY. Ay, daily. So kung noon 2022, ito December, nag-buy ka 127, tapos umakyat siya hanggang 158, kumita ka in terms of profit. Then yung isa pang kagandahan niyan, pag ikaw ay nag-buy, nag-position ka ng buy USD JPY at ang iyong account ay hindi mo ginawang swap free, ang laki ng kita niyan doon pa lang din sa swap. Yung 2 years kasi every day nadadagdagan ka ng swap. Yan. Merong swap na tinatawag. So yung swap na yan, parang ang tawag na iba dyan, parang overnight parking fee. Yan, pagka nag-iwan ka ng trade, may bayad ka. Yan. Pero meron yung positive. Nakukuha kasi yan based sa interest rate. So mataas ang interest rate ni US dollars ngayon. So 5.5 siya. Samantala si JPY is negative. Yan. Kaya every time mag-buy ka ng USD, para kang nag-deposit sa US dollars, meron kang interest na kinikita. Pero kung ikaw ay magsisell naman dito, yan, so ikaw naman yung nagbabayad ng interest. Yan, so negative swap yan. Kaya kung ang position mo is sell, so araw-araw ka namang nababawasan. Yan. Kaya tignan mo kung alin ba yung magandang lagyan ng position trade. Yan. Tapos kita ka doble. Yan. And actually, pwede mo itong pagkakitaan kung malaki ang iyong capital. Marami kang pera. Yan. Kuha ka ng ganito. Merong swap. Tapos kuha ka ng walang swap. Yan. Sabay ang entry. Isang buy, isang sell. Tapos, yung isa, matalo man, kumikita ka dahil ang kita mo doon is nasa swap. Kaya lang mga mawang professional na lang nakakagawa niya. Yan. So, yan yung number 1 position. Then next, yung day trade. So, yung day at swing trade, halos magkaparehas lang ito eh. So, kung day trade ka din, kasi daily chart, ito, makita mo yung daily chart. Then, hanap ka ng entry sa H4. Then, minsan, simulan mo yan ng umaga, matapos ka ng gabi, pero minsan, hindi yan porket day trade ay isang araw lang. Minsan naabutin din yan ng ilang araw, ilang weeks. So sa mga YouTube, may mapapanood kayo, nagbibigay ng mga weekly analysis, yon day trader ang tawag doon. So pagka pinasok mo siya ng entry ng Monday, minsan Wednesday siya mag-TP o kaya Thursday o minsan hindi pa, pagka profit na, i-close mo na. Yan. So ganun din si swing. And ito yung madalas na ina-advise namin doon sa mga estudyante namin and sa atin para matuto tayong mag-analyze. And, na-analyze natin si market ng umaga, mag-place tayo ng entry,
balikan natin ng hapon or gabi. Yan yung swing entry. Pero minsan, pwede rin yan hanggang kinabukasan or sa ibang araw mo pa ma-close. Yan. Pero sa atin, as traders, so tignan natin kung yung tolerance natin. Pag whether na nanalo or natatalo. So minsan, natatalo na pero hindi pa naabot yung SL, check mo. Pababa ba talaga siya? Kunyari, nakabay ka. Para pwede mo na rin talaga siyang i-close. Lalo na yung mga ganyang day or swing trade. And nakikita mo lumalaki yung loss mo. Pero kung tiwala ka sa analysis mo, hanggat hindi pa naabot ang SL or stop loss, yan, pagka sinet mo kasi yung SL, kusang titigil naman yan. Yan. Ganon din sa TP. So mamaya, pakita natin yan. Yan. So hanggat hindi pa naabot yung SL, hayaan mo lang tumakbo ang iyong trade. Yan. Pagka na-hit, okay lang yun. At least tama ang iyong analysis. Tama pa rin yun kahit na SL kayo. Kaya pagka may mga nagbabato ng signal sa atin, tapos sinabi niya SL hit. Yan. So huwag kayong mainis, huwag niyong pagtawanan. Normal yun sa mga trader. Buti nga may SL. Kasi kung wala, tapos hindi din kayo naglagay, baka sunog yung account ninyo. Yan. So lalo kayong magalit doon sa nagbabato ng signal. Then, ito yung pinakagusto ng marami, yung scalping. Yan. So, yung scalping, tingin ka sa, simulan mo H1 chart. Although, para maganda, simulan mo na rin sa daily. Para makita mo yung overall market structure. Tapos, tingnan mo sa H1. Tapos, baba ka ng M15. Ito, M15. Yan. Tapos, baba ka pa ng M5. So, M15 ka natitingin, pero entry mo dyan is si M5. Tapos, kung medyo aggressive ka at mainipin ka pa sa M5, pwede kang maghintay sa M1. Yan. So, ako pagka nag-scalp ako M1, kaya nga sabi ng mga estudyante ko, yung mga kaibigan, bato ng signal. Sabi ko, nahihirapan ako magbato ng signal kasi pagka-trade ko na kaagad, tapos bago ko palang itatype sa inyo, pag-send ko sa TG or Messenger, close ko na yung akin. Kayo, bago nyo palang makikita. Kasi nag-M1 din ako. So, yung chart, sabi natin kanina, meron tayong line chart. Yan. So, makita natin yung kanyang closing price. Then, meron tayong bar chart. Ito yung bar chart na tinatawag. Ito yung bar chart. So, dito nagpasimula yung pangatlo, yung candlestick. Kasi dito sa bar chart, makikita na natin yung open, high, low, and close. Ayan. So, kung ito ay bullish, so ito yung kanyang open, makyat siya, highest price, bumaba, lowest price, makyat. Ito yung kanyang closing. Kung saan nag-close, doon mag-open ang kasunod. Ayan. So, parang yung mga balance sheet yan. So, dito nag-close, dito rin siya nag-open. So, ito, dito nag-close, dito siya nag-open kasi pababa naman yan. Ayan. So, dito na naman siya. So, meron tayong two types of, okay, lipat na tayo sa pangatlo. Yung candlestick. Yan. So, ito, dinevelop na yon. So, ang ginawa doon sa chart na to, sa bar chart, or tinatawag din na OHLC, nilagyan lang siya ng katawan, ng body. Na ganyan. Yan. So, meron tayong tinatawag na bullish and bearish. Kapag bullish, yan, paakyat. Kapag bearish, pababa. Yan. So, kinuha din yan sa characteristics ng mga hayop na to. Diba? Yung bull kasi pagka siya ay merong kalaban, sinusuwag niya pataas. Yan. And yung mga bear, pag may kalaban sila, parang hinahampas nila pababa, binabaon sa lupa. Yan. Kaya bullish and bearish. Yan. Tapos, from candlestick, dyan na-develop yung mga candlestick pattern, dyan na-develop yung mga candlestick reversal na tinatawag. Yan. Para madali nating ma-identify. So, since mabilis lang tayo ngayon, hindi natin kayang pag-aralan lahat yan, bigyan ko kayo ng sample. Ito. Yan. Ito ay isang hammer. So, gaano man kalakas itong pagbagsak nito, pag nakita ninyo na meron na ditong hammer, lalo na H1 pa yan. So, kasunod yan, uptrend na yan. So, huwag ka munang pumasok dito. Patapusin mo to. Tapos pag na-confirm, hammer yan. So, hintayin mo to, pasimulan mo. So, since H1 to, baba ka ng M15, tignan mo kung pwede ng pasukan. Tapos, bago mo yan sabayan, paakyat. Yan. So, mabilisan lang tayo. Kaya pagka meron kayong mga question, mamaya, tanong nyo lang. Okay. Then, sa placing ng order.
So, minsan, meron dito new order, madali. Minsan, dito nyo siya makikita sa taas. Tools, new order. Pero pagka may MT4 kayo, ito, yan. Pindutin niyo yan. Yan. So, nandiyan na yan. Para kayo ay mabilis makapag-trade. Ito yung ginagamit ng mga scalper kasi one click yan. So, pag click mong ganyan, tingin tayo na may trade total. Ito naman ay demo lang. Dito nyo yung palalakihin kung gusto niyo ng malaki. So, nakikita natin, paakyat siya. Although ito, sabi natin, ito ay reversal candle. Pero ito ay nasa weekly pala. So, baba tayo kung scalping lang. Yan, so paakyat. Pagka halimbawa, nakita mong ganyan, umaakyat siya. So, pwede mo yung habulin, buy ka lang kaagad. So, pag-place mo ng buy, dun ka naman maglalagay dito. Modify mo lang, right-click, tapos modify or delete. Tignan mo lang yan, kahit hindi mo na siya guhitan kasi may guhit na tong chart natin. Tignan mo lang, sige, 2340 ang aking TP. So, lagay mo lang doon, 2340. Mas modify. So, makikita mo dyan, meron ka ng take profit. So, yung pag-order naman, ito siya. Kung ikaw ay magmamarket, magiging dalawa sila. So, pindutin mo lang agad yung buy. Pero kung hindi ka naman nagmamadali, so pwede mo nang lagyan ng SL or stop loss, then TP or take profit. Tapos dito, meron tayong mga pending order na tinatawag. Yan. Dito niyo makikita, pending order. So, meron tayong 4 na klase ng pending order. Buy limit and sell limit, buy stop, and sell stop. So, paano yan ginagamit? So, actually, itong limit orders na tinatawag, yan ay parang kumukuha ka lang ng order on a much lower price or on a discounted price. So, halimbawa, ito, nakita mo, umaakyat siya. Umaakyat nga siya, pero nothing moves in a straight line. So, mamaya, possible, bababa uli yan, and kagaya niyan, nangyayari sa kanya, bumababa siya. So, aabangan mo yung kanyang pagbaba. So, halimbawa, dito, in this case, pwede ka dito maglagay ng buy limit kahit hanggang dito, 23.37. Ilagay natin, buy limit, tapos lagyan mo dito ng price, 23.37. Tapos, lagyan mo ng TP. So, yung TP is, ito na rin, 23.40. Then, lagyan mo ng SL. 23.36. So, ang concept niyan, kapag itong price, dito, bumaba, dito, bago siya tuluyang umakyat, so, dun pa lang may execute ang iyong buy limit. Pag tama niyan, pag-akyat, balik, TP. Pero pag tama niyan at tumuloy siya pababa, tama sa'yo ay SL. So, magbabay tayo kung sa tingin natin ang price is paakyat. Then, magsisell tayo kung ang price is pababa. So, kahit na yan ay buy limit ang ginawa mo, kailangan ang TP niyan is nasa taas. So, hindi ka pwedeng mag-place ng buy order na ang TP mo ay nasa baba. Hindi niya yan tatanggapin. So, example. So, halimbawa, place ka ng buy. Buy stop naman, lagay natin. So, sa buy stop, kailangan ito, palampasin mo muna dito sa 23.40. So, kunyari, ang place mo is 23.41. So, bakit ka magpi-place ng 23.41? So, kailangan palagpasin mo siya doon sa resistance. Masiguro mo na yan ay merong tinatawag na breakout. Yan. So, pagka nag-breakout yan, nabasag niya itong kanyang support, and then tumuloy paakyat. Yan. So, yun na yung time na may execute itong buy stop entry natin. Yan. Tapos, sabi natin kanina na kung yan ay naka-buy stop, so yung trade natin kanina, tinamaan na yung kanyang SL. Kasi nilapitan lang natin yung ginawa natin. Para lang makita natin yung tinatawag na 1:3
risk-reward ratio. Kaya lang bago ko maipakita sa inyo, tinamaan na kaagad yung kanyang stop loss. Yan. So ito, 23.41. Para ma-break muna niya yung 23.40, pag dumagpas pa siya doon, 23.41, doon ma-execute ang kanyang buy stop. Then ang profit niyan, rito, kung siya lumagpas dito sa 23.41, so possible, kitin niya 23.43. 23.43. Tapos dito, ang ating stop loss, lagay lang natin, kasi minsan nangyayari, lumabas, pero bumabalik siya sa loob. Ang tawag doon, false breakout. So, lagay lang natin, 23.40. So, ito yung tinatawag natin na risk-reward ratio. So, pagka nanalo, panalo ka ng 200 tips. Dito, pagka natalo, 1. So, lagay natin para makita natin. Yan. So, ito yung ating entry na buy stop. Then, pagka na-hit yung ating TP na 23.43, panalo ka ng $200. Pagka na-hit ang iyong SL, talo ka ng yan, sa profit to eh. Yan. So, talo ka ng $100. Makita niyo yan pag itinapat lang ninyo. So, ito, kung gusto, pwede yan, i-drag lang yan. Pero kung gusto niyo dito yan, minimodify. Yan. Paste ninyo modify or delete. Okay. Then, sa sell naman. So, dun din, tools, new order. Tapos kung sell by market, pwede na yan. Press lang ninyo, sell by market. Or kung kayo naman ay mag-sell limit. Yan. So, sell limit, hihintayin naman ninyo siyang umakyat. Tapos pagdating sa taas, ang expectation ninyo, gaya nito, yan. So, kanina, ito yung kanyang, close muna natin. Ito yung support niya kanina. Ito. Sa M5. Ito yung support niya. Tapos nabasag niya. Pagkabasag niya, tumuloy-tuloy siya. Kaya ngayon, aakyat yan. So, possible, kaya ito bumaba eh. Halos mag-aabot na sila. Na hanggang dito lang din siya. Tapos, bababa siya. Kasi ito yung tinatawag na iba na SBR. Support becomes resistance. So, support siya kanina nung nabasag niya. Ngayon, siya ay resistance na. Okay? So, gagawin natin entry doon. New order ka. Tapos, sell limit ka sa taas. Ito. Palitan nyo sell limit. Tapos, ang price, kailangan mas mataas sa current price. Hintayin ninyong umakyat siya. So, ang gagawin ninyo dyan, 23.40 para ma-place ninyo. Kasi kung yan ay mas mababa, halimbawa, gawin ninyong 23.30. Tapos, lagyan pa ni ito ay naka-sell limit. So, sasabihin niya invalid. Hindi niyo siya mai-place. So, kaya dito, hindi ka naman magkakamali dito. So, gawin mo, 23.40. Ang ingatan na lang ninyo, ang hindi niya kasi sasabihin dyan, itong lot size. Pag hindi mo napalitan, pag ito ay naka 1 lot. So, advice natin palagi sa mga baguhan, simulan lang ninyo na 0.01. Tapos pag medyo nakakabisado na ninyo yung market, kasi pag 0.01, medyo sabihin nyo, nakakainip naman, ang bagal namang kumita. So, gagawin nyo 0.03. So, siguro maximum ninyo 0.10. Pero yung 0.10, yung $100, kayang-kaya niyang ubusin yan. Actually, kahit nga 0.01 eh, kaya niyang ubusin ng $100 kung hindi kayo maglalagay ng SL, kaya niyang ubusin yan. Yan. So, ito yung bantay ninyo una. Check ninyo yung volume. Tapos, kung anong gusto ninyo i-trade. Yan, nandito yan. Ang lalabas lang dito yung mga nandito. Kaya ang gawin nyo, yung ginawa natin ng unang step kanina, ilagay nyo muna siya rito para maklik ninyo siya. Tapos kung sabi natin kanina, pending order tayo, sell limit. So, pakitin muna natin ang 23.40. Tapos, lagyan ninyo ng TP. Kailangan ito ay mas mababa. So, lagyan natin 23.37. Tapos, ito ay 23.41. Okay. So, para yun yung makita natin na
tawag natin na 3:1 or 1:3. So 1:3 risk-reward ratio. So pagka nagbato ng signal si Manara, ang piliin ninyo doon, yung mga ganong ratio, 1:3, 1:4, meron ako nakikita doon, 1:5. Kasi yung 1:3, kapag halimbawa, makasampung trade ka, puro 1:3 yon. Yung 10 na yon sa 1:3, kahit na 30% lang ang winning rate mo. So manalo ka ng 30%, talo ka 70%, pero panalo ka pa rin. Kasi every trade, talo ka lang ng $1. So sa 7 trade, talo ka ng $7. Yung 3 trade na panalo, panalo ka ng $9. So ang total nun, panalo ka pa rin ng $2. Yan. So, mas maganda, sundin natin yung 1:3 risk-reward ratio natin. So, ganyan lang yung pag-place ng simpleng order. So, actually, madali lang mag-trade kung trade lang gusto nyo. Kasi, di ba, pipindutin lang naman ang sell at buy. Kaya lang, minsan, ang mahirap doon is ang manalo. So, paano manalo? So, dyan papasok yung ating mga analysis. So, dalawang type of analysis, fundamental and technical analysis. So, sa fundamental, ang nagde-drive ng price is yung news and economic data. So, dalawa palagi yan. So, sa news, tignan niyo ano bang nangyayari ngayon. Bakit tumaas si gold nung nakaraang mga araw? Kasi nagkaroon ng war between Israel. So, sila yung nasa offensive side na ngayon. Binomba nila yung Iran. Yan. So, tumaas ang presyo ng gold. So, kaya tumaas si gold kasi si gold, siya yung tinatawag natin na safe haven. Yan. Tapos, recently, tumataas din siya pagpasok ng taon na to kasi meron ng mga balita na ang US ay magtataas ng or magka-cut ng interest rate. Yan. So pag nag-cut ng interest rate, ang mga investors aalis sa US. Lilipat sila doon sa may mataas na interest rate. Yan. Tapos after nun, tingin kayo ng economic calendar. So, economic calendar, type niyo sa Google, economic calendar, tapos ang dami niyang site na pagdadalahan kayo. Dalhin kayo niyan sa investing.com, bloomberg.com, sa akin, ginagamit ko, myfxbook.com, tapos Forex Factory, meron din yan, FX Street, so napakarami. Tapos, sige, i-stop ko muna to Ayan, so bumabalik na siya paakyat. Kaya ako, personally, to personal lang wag niyo munang gayahin. Yan, di ba? Hindi ako naglagay ng SL. So una, demo lang naman yan. Then, naka-scalp tayo. So pag nag-scalp ako, wala akong SL. Tapos dinidecide ko pagka nakita ko na pababa na siya, so close ko siya. Yan. Pagka hindi, nahayaan ko lang muna yan. So stop natin to, lipat tayo sa news. Bilisan natin kasi ginagabi na tayo. Share screen. Para lang makita ninyo, magka-idea kayo. Yan. So, ito siya. MyFXBook. Pero pa isang magandang feature to si MyFXBook. Kung gusto ninyo makita yung trade ninyo. So, ito. So, ngayon, Monday, April 29, makita natin, maraming high impact news si Euro. Pero yan si Euro, hindi yan buong Euro. Si Germany lang siya. Pero yan nga, may epekto din yan sa kanilang currency. So if-filter ninyo yan para hindi ganun karami ang lumalabas doon sa inyong dito, sa inyong economic calendar. So piliin lang ninyo kung ano yung gusto ninyong i-trade. Yung iba, pagka gold lang, gusto lang talaga nilang makita is si US dollars. So, ito si Euro. Yan siya. Yung talagang Euro lang. Tapos, ito, Germany. Yan. So, ngayong week na to, ito yung pinakaabangan ng maraming forex trader. Yan. So, nagla-live ako nito. Friday. Tignan niyo. Si NFP. Yan. Non-farm payroll. Search niyo yan sa YouTube. Marami kayong makikita na nagla-live trading ng NFP. At kahit na one time ka lang mag-trade isang buwan, ito lang, NFP, kaya mong kitain ang pang isang buwan mo.
Meron nga pang 1 taon. So meron nga kami nga estudyante. Yan, student pa lang siya. Although malaki yung capital niya and malaki rin yung kanyang risk. Yan. Coach, Nag-trade siya. excuse coach. Yes. Meron din pala tayong FOMC ngayong Thursday. So, Yan. isa pa to, Oo, isa pa to, meron 'di ba din. coach na Oo, inaabangan din yan. So kung May kaya abangan ninyong din. abangan ninyo kasi yan 2 ay AM. madaling araw. So 2 2 a.m. AM yan. ka. So pagka may trade kayo niyan, maganda, i-close na lang ninyo yung trade nyo para sigurado. Yan. Kasi ang ano diyan, pagka iniwan ninyo, minsan ang nangyayari diyan is nagkakaroon ng swing o yung whipsaw na tinatawag ng mga broker. Yan. Parang nilalagarit niya. Ito, itong Fed interest rate decision. So, consensus, remain pa rin, 5.5. So, ang whipsaw, pwedeng umakyat, pwedeng bumaba. Yan. So, alisin na lang ninyong inyong trade. Yan. Kung gusto nyo lang makita, hintayin ninyo, maghintay kayo ng 2:00. Pero kung gusto niyo yung talagang gising pa yung diwa ninyo, itong NFP, abangan ninyo. So, maganda yan. So, meron akong estudyante rito, kumita ng 1 million pesos dito lang. Yan. NFP trade namin. Kaya lang, sabi ko nga, malaking capital niya. So, naka 10,000 ang capital niya, $10,000. Tapos kumita, 20,000. So, pwede yun. So, ganun din yun. Kung $100 ang capital nyo, pwede kayo kumita ng $1,000. Pero, depende nga yun sa laki ng lot size nyo. And pagka 100, napaka-risky nyo. Pwede, tatanggapin niya yung 1 lot. Kaya lang, konting galaw nun, ubos ang 100. Kaya pagka ganyan mga high impact, nag-1 lot ako niyan. Yung iba ayaw sabayan yan. Pero pagka ganyan, ang ginagawa ko kasi dyan, either buy stop or sell stop. Tapos diretso with TP. Isang pitik niya yan, kuha agad pati TP. Ang TP niya, wag niyong lalayuan. Yan. So yan lang ang technique dyan. So, dyan kayo kukuha ng analysis. Tapos pagka na-analyze na ninyo, yan, meron dyan previous, consensus. Ang huhulaan natin dyan itong actual eh. Pero pag mag-a-analyze kayo, syempre, hindi nyo alam yan. Dito muna kayo sa actual titingin. So para madali yan, click lang ninyo yan dyan. Tapos dadalhin niya kayo sa kabilang window. Explain niya yan sa inyo. Yan. So si jobless claims, may kinalaman yan sa unemployment or employment rate nila. So after ninyo dito, balik na kayo dun sa chart. So halimbawa, ito, kukunin ninyo ang mga analysis nito for magkaroon lang kayo ng bias. Halimbawa, nakita ninyo sa data, economic data. Ngayong week na to. Ngayong week ay strong si US dollars. Hindi. Sa NFP ay mababa siya. Kaya pala umakyat si gold. Yan. So, ngayon ay weak si US dollars. Kung weak si US dollars, expect nyo aakyat si gold. Kung gold ang tinitrade nyo pero dapat kasi kung newbie, hindi nagtitrade kay gold eh. Doon muna sa forex pairs talaga. And so, ang bias na natin dito kay US dollars is weak. So, sell siya. So, ngayon, hahanapin natin yan ng entry doon sa chart. Yan. So, kinuha ninyo sa funda ang inyong bias, tapos ang entry niyan is doon nga sa ating chart. So, babalik tayo ngayon doon sa chart para sa mabilis at panandaliang natin. Technical analysis. Ayan. Balik tayo sa chart. So sa chart, since ang approach natin is ano tayo swing or day. Tayo daily. Kasi natin tabangan. So, palagi ang unahin yung gawin, support and resistance. Actually, ito ang task niya eh. So, dito ka lang muna. Kapal ng tingnan. Maganda tong gawin sa trading view. Mas makulay siya.
So support, siya yung nasa baba. Resistance, so yan ang definition niya, support, sinusuportahan niya yung price para wag mahulog. Resistance, dyan magre-resist para wag siya magtuloy-tuloy, paakyat. Hindi natin makuha sa kanya sa H4. So H4, yan, yung palang entry natin is nasa resistance siya. Pero dapat ang gawin yung resistance talaga is rectangle. Hindi lang basta linya. Kasi marami kumukuha ng support line lang. So, halimbawa, yan, line. Gawin nyo yan, rectangle, sara nyo hanggang dito. Yan. Para maiwasan yung mga tinatawag na false breakout. Tapos pagka, halimbawa, dito maglalagay kang sell stop, kahit dito sa baba. Yan. Eh, kung nandito na rin naman yan, 2301, ang sell stop natin, ibaba pa ninyo ng 2300. So sa Forex, meron mga tinatawag na psychological support and resistance. Kahit hindi mo guhitan. Yan. Bawa, hindi ko guguhitan, pero ako, pwede ko maglagay ng buy limit dito sa 2300. Yan. Yung mga round of numbers na yan, pagka tinamaan, sa maraming nag-aabang dyan. Pare-parehas yung mga traders, abang-abang sila dyan. Yan. So, after mo mag-wait ng support, expected yan, pagdating dito, tatalbog. Pagdating dito sa taas, kagaya nito, bababa siya. Yan. Taas, baba. So, dyan lang siya naglalaro sa kanyang support and resistance. Then next is, kung kaya, gawa ka ng trend line. So, dito, wala ka rin makukuhang trend line kasi naglaro na lang siya dito. 2317 to 2347. Wala siya. H1. Ganun din sa kanya, H1. So, ranging. Yan. Sa iba, pagka ranging, talagang hindi yan nagtitrade. Pero kung ranging, ang gawin mo na lang, tapos walang news, so purely technical, abang ka na lang ng buy limit and sell limit. Yan. Pagka ranging. So, ginagawa niyan, yung mga swing or day trade, mag-aabang sila, place sila ng entry dito, pero may mga time, kung ikaw ay day or swing trade, lilipas ang isang araw, wala kang trade. Yan. So, halimbawa, umaga nag-analyze kayo ng market, tapos nag-place ka na rin ng, dito, naglagay ka ng buy limit, pero hindi na siya bumaba. Kagaya nito, hindi niya inaabot tong taas at baba niya. Dito lang siya. Wala kang entry. So kung pagdating ng gabi, gusto mong magka-entry, hanap ka ng scalping. So baba ka. So yan, nakikita mo H1. So baba ka ng M15. Makikita mo siya, umaakyat siya. Uptrend pa rin yan kahit na bumababa siya. Hindi lang malinaw yung kanyang guhit pa. Kung guhitan mo yan, pwede mo na siyang i-buy based lang dito sa iyong trend line. Pwede ka mag-place ng buy, hintayin mo lang dyan, tapos 15 minutes ka lang. And kung mag-scalping ka nga, so bantayan mo siya, and kung para sigurado, maglagay ka ng SL. So, sa mga baguhan talaga, required talaga yung SL natin. Kasi ang goal natin sa simula, hindi yung mapalaki kagad yung ating account, kundi huwag tayong masunog or yung capital preservation. Yan yung goal ng mga tinatawag nating prop firm, proprietary account. Yan, proprietary firm. Kaya meron silang daily drawdown na tinatawag na hanggang 5% lang, tapos hanggang doon ka lang. So, after nyan, meron pa tayong mga indicators. So, mabilisan lang. Insert indicator. So, ang kadalasang ginagamit dyan is moving average. Although ito, si Bollinger, maganda rin gamitin yan. Pero moving average na lang tayo. So, kahit yung standard lang. Ayan. So, si moving average, para din siyang support and resistance. So, kita natin dito na pagka yung price is nasa baba, siya yung kanyang resistance. Pagka nabasag, ayan, nagpalit na siya. Ito naman siya yung support naman niya. Isa pang ginagamit na indicator, yung mga oscillator, yung mga nasa baba. Ang sinasabi lang naman yung mga yan is whether sila ay overbought, oversold. Yan. So, kunyari, dito, lagyan natin ng RSI. RSI, stochastics, MACD, yan yung mga madalas ginagamit naman dito sa baba. Yan.
So kung RSI ka, makita mo siya ay bababa. Yan. Pero yan ay ranging. So kung nandito ka na, overbought na siya kanina, so antay ka ng pagbaba niyan. Yan. Nandito siya, punta na siya ng kanyang oversold, antay ka ng paakyat. So, ganun lang pag-analyze niya ngayon. So, ngayon, medyo mabagal si market. Pagka walang news, mabagal yan. Pero pagka meron, simulan natin, Wednesday, Thursday, Friday, mabilis yan ang galaw niya. Okay, so siguro hanggang dyan lang muna para hindi tayo masyadong gabihin. And si Coach Gilbert, and so mag-share sa Analysis. Saka yung pending. Ginagawa ko pala. Hindi kasi ako nagtitrade sa news kaya Kaya may natutunan ako. Sabi ko na nga may matutunan ako sa iyo ngayon. masarap i-trade ang news, Coach. Mga one time, big time yan eh. Ayan. So may mga questions kayo guys kay Coach Jan, no? This is the time to ask questions kasi habang sariwa pa yung training or presentation, no? Huwag na kayo mahiya magtanong. Kanina kasi may tanong, asa na yung tanong kanina? Question. Ako po Ah. ata yan. Yung pair na hinakita. May hinahanap kang pair. Anong pair yun? Particular May na pair. number yung kasama eh. May number na US 30. kasama? Baka NAS 100. Nakalimutan ko lang po kasi natabunan na sa alerts. Pero meron yung pair before this morning na hindi ko makita. So baka yun. Ayun. Baka ano lang naman yan eh. Normally index yung mga pairs na merong number na ganyan sa dulo. US 30, NAS 100. Yan yung mga yun sinabi ni Coach Jan kanina, yung GER. GER 40. Kasi GER 40, yun yung index ng Germany. Normally kasi yan, number yung karugtong ng mga index ng bawat bansa eh. Yan. So si US 30, siya yung top 30 na technology company sa US, no? Yan, si Google, si Microsoft. Yan, nakapaloob doon sa US 30. Yung NAS 100 naman, siya yung top 100 na company sa Silicon Valley. Okay? So, yun. So, ninaro nila sa US 30, yun yung top 30 naman na tech company. Ang laman nun. So, pag tingnan nyo yung sa Yahoo, makikita nyo yung parang mapa niya. Questions pa, guys? Natuto sa sabihin hindi kayo natuto, kukurutin ko kayo pag sinabi niyo hindi kayo natuto. Natuto? Type naman ng 1 dyan kung mga natuto. Kung gising pa kayo, alas 10 pa lang o alas 11. Thank you, Coach John. Thank you, Coach Gilbert. Sorry, ngayon lang ako nakabalik. Tinatanong lang namin, Coach, kung may natutunan sila, pinapatype namin ng 1. Kung gising pa ba, kasi baka mamaya naka-join pero natutulog pala. Tingnan natin kung gaano karami magta-type ng 1. Dalawa lang ang gising, tingnan nyo. Dalawa lang ang gising. Tatlo na sila. Nagtitrade na. Ginagawa na pala yung natutunan, kaya hindi na nagta-type ng 1. Question guys. So yan. So napakaswerte natin, Ayun, madami naman palang nagta-type ng 1. Napakaswerte natin, Imagine 65,000 ang tuition fee pag nag-enroll tayo diretso sa FinMac. Tapos dito binibigay sa atin ni Coach Jan ng libre. Dahil lang, magkano binayad natin kay economy? $149 or roughly 99 nga lang, Coach. 99 99. ba? 99 lang, di ba? Pero the same na tinuturo ni Coach Jan sa FinMac, tinuturo niya sa atin. And at the same time, hindi siya one time. Yung FinMac, pwedeng one time yung Coach Jan, di ba? Tapos mga follow through na lang. Ito, 3 months kami. months ba? Yan, 3 kita months. nyo. Dito, since hindi naman naalis si Coach Jan sa economy, pwedeng 1 taon magturo yan na magturo sa atin si Coach Jan, di ba? Di ba, Coach Jan?
O pwede naman, coach. Oh, di ba? Kasi nga guys, ito lang yung gusto kong maintindihan nyo kayong mga nandito sa grupo natin, no. Nandito yung nagtuturo na dati pa na nakukuha natin yung knowledge niya for free. Well, it's not really for free kasi member tayo ng economy, no. Pero still, try natin kasi ako na-try ko na rin mag-enroll sa kung saan-saan, no. Hindi na rin naman biro yung perang naubos ko sa kaka-enroll sa mga courses, no. Pero still, hindi pa rin siya yung one-stop shop na pwede mong pakinabangan agad-agad yung mga binayaran mo. Unlike dito sa economy, isipin nyo, meron tayong, eto, para sa iba, refresher kung marunong na kayo mag-trade, no? Pero para dun sa mga newbie, sobrang nilatag na talaga ni Coach Jan para maintindihan ano yung Forex, gaano kalaki yung Forex. Imagine yung $6 trillion a day. $6 trillion a day yun, guys. Araw-araw, $6 trillion ang umiikot sa market, sa Forex. So, siya yung pinaka-liquid na market sa buong mundo. Walang tatalo sa Forex as far as liquidity is concerned. Ngayon, sinabi nga ni Coach yan kanina, liquid siya. Kasi pagka panalo mo, pagka profit mo, pwede mo na agad withdrawin. Diba? Magkano yung minimum withdrawal? $10. So, nag-profit ka ng $15, withdrawin mo na kagad. Liquid siya. Liquid siya. Hindi siya kagaya ng nilagay mo sa, kunyari, negosyo ka, nilagay mo sa fishbowl yung puhunan mo. Ba? Lulutuin mo pa yung fishbowl, ititinda mo. Magbibilang ka ng ilang oras bago yun maging pera. O dito, minsan minuto lang. Sundan mo yung signal o natuto ka na ng analysis. Sabi nga ni Coach yan kanina, 2 hours lang. Tumambay ka lang ng 8 p.m. to 10 p.m. kasi yun yung pinakamalakas ang galaw ng market dahil bukas pareho yung London session at saka yung New York session. Doon bumibilis yung market. Bakit siya bumibilis? Kasi nandun yung mga top na currency na tinitrade. Nandun si Euro, nandun si GBP, nandun si US dollar. Yan. So mabilis ang galaw ng market. Plus, yung mga trader talaga, doon din sila sa oras na yun nagtitrade. So sasabayan lang natin. Kaya, isa minuto lang, meron ka $10, $15, di ba? O, pag kinumpute mo yun, di ba? 500 pesos na yun, di ba? Kinita mo in a few minutes, di ba? So, yun yung difference talaga ng Forex. And sabi nga, na Forex is isa sa pinaka highest paying skill sa buong mundo. Pwede mong talunin ang kita ng doktor, pwede mong talunin ang kita ng engineer, ng piloto, pag natutunan mo yung Forex. Nawala ang video ko. Napagod. Coach, may nagtanong. Yes, Paano Coach. daw makuha yung NAS 100 at US 30 sa Light Finance? NAS 100 at US 30. Nakapasok tayo sa Light Finance. Light Finance. Nasa na ikaw? Yan. Yung US 30, teka. Ano natin na? Share ko lang tong aking screen pala. Hindi naka-share. Share screen. Yan, nakikita nyo na itong Light Yes, Finance coach. screen. Meron na, coach. Okay. So, para mahanap nyo dito si US 30 at saka si NAS 100, dito sa main screen nyo, punta kayo sa trade. Click nyo lang yung trade. Tapos punta kayo sa stock indices. Yan. Yan. Ay, teka, stocks pala to. Punta tayo kay commodities. Commodities na ba siya? Yan. Ba't wala dito? Wala mo siya. Teka, dali lang yan. Hanapin natin dito, US 30.
wala nga siya. Kasi naka-empty natin to. MT5. To. Gawin natin main trade. NQ si NAS 100. Siya lumalabas ito. Ito. NQ. Type nyo lang NQ si NAS 100. NQ siya sa kay Light Finance. Ayan. So ito guys, kita nyo NQ sa mga naghahanap ng Nasdaq. NQ siya kay Light Finance. Wala, mabagal lang. Ayan. So ito siya NQ. Ang NAS 100, NQ ang acronym niya o short name niya sa Light Finance. Ano pa yung isa? US30. 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 US30 dito. US30. Tara. Try natin dito sa demo. Pag nandito na kayo sa MT4 ito. Sa MT4, US30 din siya. Dapat nandito sa US30. Control U. Ito, NQ guys. Oh. Nakikita nyo si Nasdaq 100. Pag nasa MT4 na kayo, ayan. Ayan si Nasdaq 100 NQ. So, i-double click nyo lang para mapili nyo na siya. Pag naka-highlight na yan, pag naka-ilaw na, ibig sabihin, pwede nyo siyang piliin. Coach, di yata lumipat yung ano. Di ba screen. lumipat? Oo. Share natin. Share another screen. Yan. Kita nyo na to. Yan. Yes, coach. Okay. Yan. So, Control U, tapos punta kayo dito, major na indices. Tapos makikita nyo na sa may bandang baba, si Nasdaq, which is NQ, ang ano niya, short name niya. Okay. Yan. So, pag may nahanap kayo dito, ito yung sinasabi ni Coach kanina na process, medyo mabagal magsigalaw to. Kasi wala yung US dollar dyan. So ito yung major kasi yan yung mga normal trade lalo na yung Euro USD. Okay. Crypto, pag gusto niyo ng Bitcoin, ayan, nakailaw din sa akin yung Bitcoin kasi yan, tinitest ko rin siya. So BTC USD, no? Again, maraming ibang option dito ng Bitcoin.
Bakit BTC USD ang ginagamit natin? Kasi nga si US dollar ang top currency natin sa buong mundo. So pag sa US dollar nakatapat yung pair mo or kasama sa pair mo si US dollar, chances are gagalaw yan ng maayos or mabilis. Okay? Ito mga CFD, hindi natin yan masyadong ginagamit. Yan. Saan nga ba dito? Minsan hinihilo tayo ni Red Finance sa US 30. Kasi sa akin si US 30 mo. Wala nga si US 30 dito YOY. I-trade ko naman siya. MT4. Si US 30 dito guys Good. Ito lang Let me check. Sa aking BPS. Dito na siya, coach. US 30. US 30 nasa MT5. Teka, nakashare ba tong screen ko? Paano? Oh, coach. Nakashare na? Yes, coach. Ito. So, ito. Nasa MT5 pala si US 30, no? Yan. Ito. So, mapapansin nyo, nandito na siya sa tab ko, no? And guys, pag gusto nyo palang tingnan yung spread, yung mini-mention kanina ni coach na spread, dito lang, i-right click nyo lang to, tapos i-click nyo yung spread. Dagdag nyo sa column nyo, spread. Ayun. Bakit? May mga araw kasi or may mga oras na masyadong mataas yung spread. So, huwag nyo i-trade yung kunyari, sa madaling araw natin o mag-uumaga, pagka mababa ang galaw ng market, minsan tumataas yung spread. So, kailangan din aware kayo dun sa spread na meron sa particular na broker. Okay, ito yung pang test kong account na hindi masunog man, hindi ako iiyak ng luhaan, no? Yan. Kasi guys, yan. Nasa MT5, kung wala pa kayong MT5, download kayo ng MT5. Tapos Light Forex MT5, hanapin nyo sa fixed spread na LSX. So, nandun si US 30. Okay, question pa dito. Question pa, guys. Habang nandito kami ni Coach Jan.
So lahat kayo Wala na. nagtitrade na? O, lahat kayo nagtitrade na? Hello? Ayan, si Pam. Oo, nagtitrade na si Pam. May isi-share ka pa, Coach John? Wala na siguro. Iba sa susunod na. Actually, kung gusto Ah. ninyo ng mas malalim pa, kasi meron akong class, pwede ko kayong ipasit in dun eh. Ano na yon, market analysis, fundamentals and technicals. Okay. So, pwede yon sa mga nagtitrade na siguro. Kasi pagka hindi pa kayo nagtitrade, mahirapan kayong sumabay. So, dun sa mga hindi pa nagtitrade, kahit sa demo account, try ninyo para ma-experience lang ninyo. Wala nang question, guys. Wala nang question. Kay Coach John. Tahimik ka. Okay na yung Q&A natin. Ano pa yung gusto nyong ano pa yung gusto nyong malaman? Pwede naman natin hindi discuss today para ma-note lang namin, no? Para next time may prepare namin. Hello? Tahimik ka. So, wala na yata. So, Wala normally, na? pagka ganitong oras din, mabagal na rin ang market eh. Oo nga. So, teka, i-picture muna tayo. Highlight muna natin to. Tignan natin. Para meron tayong participants. Stop na pala natin yung recording, no? Teka. Stop recording. Sige. Tapos, open nyo cam nyo. Pam, may ano ko,